Nanay Ansing, dito na po talaga siya titira sa inyo para tuluyan na kayo na po mag-alaga. Opo, Daddy Frankie. Sa akin, Daddy Frankie, mas maganda na sa inyo ka lang para mas madaling gumaling. Mga kababayan, i-comment nyo dyan kung ano yung pinaka-the best na gagawin. 120,000 na pondo ho, o kaya fund. Yung mga bibilhing gamot, baka ho magastos po yan. So paano na kung sakasakaling kulangin pa yan? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang panig man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Ito po ay continuation po doon sa vlog natin kahapon. Patungkol nga po sa update ni Kuya Oliver, na kung saan po si Daddy Frankie ay talagang nakatutok dito. Kaso nga lang ho, nagtatanong pa rin po talaga siya kung ano po yung marapat. Dapat ho bang sundin ni Daddy Frankie yung gusto po ni Nanay Ansing na si Oliver po ay mag-stay na lang po doon sa kanila? O marapat nating sundin po yung gusto po ni JJ, yung kanyang kuya, at saka po yung gusto rin po ni Daddy Frankie para maalagaan ng mabuti si Oliver na sa pangangalaga niya. Tapos siyempre po, tingnan po natin yung naging usapan ho nung nagharap pong muli si Oliver at saka po yung kanyang kapatid na babae. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yan, siyempre paalala mo na si Kuya July, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page din po, baka pwedeng i-follow at saka po pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang din po, pakisuportahan po ang Team Kalingap, mga Lingap partners, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka po si Daddy Frankie. At ganoon na rin po yung mga ginagawan po natin ng reaction video, mga charity vloggers sa Pilipinas po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po uli natin itong patungkol po sa update ni Oliver, na kung saan po dito sa episode natin sa ngayon, nagkita na po uli si Nanay Ansing at saka po si Kuya Oliver, na kung saan po ito ay inaabangan dahil malalaman po natin kung ano po ang magiging reaction po ni Kuya Oliver. At siyempre po, pupuntahan uli natin yung tinatanong po ni Daddy Frankie sa mga viewers kung ano po ang marapat. Saan nga ba tutuloy si Oliver? Makabayan po natin. Marapat hubang dito sa pamilya niya, mga kapatid? Or dapat dito pa rin po sa shelter ni Daddy Frankie para humaalagaan? So yung mga tanungan na yun, pupuntahan po natin yan maya-maya ng konti. Pero gusto ko po munang unahin yung pagkikitang muli ng magkapatid po, lalo na po sa part ni Nanay Ansing, dahil nga po matagal din po na hindi sila nagkita. At dito po, mapapansin po natin yung kanilang reaksyon. Panoorin po natin ito. Pwede pong lumapit. Ha? Pwede pong lapitan. Sige po. Bakit di ba nagawin ka ng balayo? Nang tamundakan. Ha? Pakunin na kayo, ano? Di ba nalapaliwanag ako? Napakaulit. Naabak. JJ. Naabak. Sikan, nagkato yan. Kasi po nun, wala po akong panahon sa kanya, sir. Wala kang panahon sa kanya. Ngayon, Wala mataba din na ako siya. sa Trabaho ko kasi dati. Kung noon po, binaliwala namin siya. Ngayon, hindi na po. Kapatid namin siya, hindi namin siya pwede baliwala niya. Hindi namin siya pwede itapon. Ngayon na po namin na-realize ang hirap po pagkabarid mo. Doon po nakikita namin siya ganyan. Nandun po yung pagka-aburido. Pero ngayon po namin na-realize kapatid po namin siya. Hindi po namin siya pwedeng itapon. So ayun mga kabayan po natin, napansin po natin, medyo hindi masyadong pinapansin po ni Kuya Oliver po si Nanay Ansing. Na kung saan naman po sa part naman ni Nanay Ansing, talagang na-miss niya naman po si Oliver. Actually po, naiiyak siya. Kahit po doon po sa mga naging usapan po nila, ramdam po natin na nagsisisi naman po si Nanay Ansing doon sa mga pagkukulang po nila. 20 years so na pinabayaan yung kanilang kapatid. Hinayaang tumira doon sa isang parang kulungan po
na kung saan ho hindi nababakain ng maayos, hindi po nalilinis, pati po yung kanyang dumi kasama na po doon, halos natuyo na po yun, lumalabas nung nahanap po ni na Daddy Frankie. Kaya nga po awang-awa po. Yun po siguro ang dahilan kung bakit nag-trending po si Kuya Oliver. So ngayon naman po, ang importante po dito yung kalagayan po ni Kuya Oliver. Paano nga ba siya maaalagaan? Ano ho ba ang talagang naging desisyon po ni Nanay Ansing kung siya po ang tatanungin? Panoorin po natin ito. Tanungin kita, Nanay Ansing, ngayon kung ano po ang plano nyo po at nakita nyo na po yung sitwasyon ni Kuya Oliver. Ano po yung masasabi nyo po sa sitwasyon niya ngayon? Kung ako po, dito na lang po siya sa amin, sir. Kami na pong mag-aalaga sa kanya. Kayo na po mag-aalaga. Okay. Kaya nyo na po siyang alagaan. Siyempre, kapatid po namin siya, pagtutulungan po namin. So, saan siya matutuloy dito po sa inyong bahay? Opo. Okay. So yan po mga kabayan po natin, maliwanag po kung si Nanay Ansing po ang tatanungin. Gusto niya po, doon na lang po sa kanila. Para daw po makabawi naman sila sa mga pagkukulang ng mga nakaraang araw, mga nakaraang panahon. So parang ang dating po dito, okay lang sa kanila na asikasuhin na po si Kuya Oliver. Ano po? Kaso nga lang mga kabayan po natin, marami pa pong mga dapat gawin dito. Kaya nga po siguro puntahan po natin yung pinakareseta. Ano ho ba yung mga gagawin kay Kuya Oliver para maintindihan po natin kung marapat na po siyang iwanan dito po sa pamilya nila. Ito, panoorin po natin. So, una, Nanay Ansing, sabi po ng doktor, ang pinakaunang ginamot po nila is yung mga sakit sa tiyan niya, yung internal organ, di ba dati nagtatai siya, may kasamang dugo, tapos may almorana siya, yun ang ginamot po at okay na. Ganon din sa kanyang mga sakit. Magaling na po yung pahay. Opo, magaling na yung sugat niya. Kanya nga lang, ganyan daw talaga na hindi pa basta-basta mabigla. Pero kung noon talagang nakaganyan yan, kahit binuhat mo nakatiklop, pero sasanayin po natin talaga na unti-unti, parang 1-year-old na ganyan hanggang sa magiging straight na niya yan. Sa pagsasanay at paggagabay natin sa kanya. Doon naman po sa kanyang depression po, may iniinom din siyang gamot. Pero hindi pa rin totally recover yung sakit niya dahil 4 months pa lang siya. Compare doon sa 20 years na hindi naasikaso, talagang kumapit ng gusto yung problem niya. Kaya hindi agad-agad. Tapos, meron naman siyang gamot for 1 month. Pero, kailangan Ate Ansing, Nanay Ansing, mayroon siyang request galing sa bahay pagamutan, nakuhaan po siya ng ID. Yung ID na yon para maka-discount tayo sa pagbili ng mga gamot. Kasi maraming gamot ang kakailanganin niya. Panghuli po, this coming January 9, kailangan ibabalik nyo po siya doon sa pagamutan. Ang mangyayari yan, depende pa rin sa sasabihin nila. Kasi yung pagbalik ng January 9, yun po yung puspusan pagpapainom gamot sa kanyang isip. So yan po mga kababayan po natin, mga viewers natin, kitang-kita po natin, marami pa pong aasikasuhin, marami pa pong gamot na kailangang bilhin. So ang tanong po dito, paano po yung pambili po yan mga kababayan po natin? So parang hindi po ganun kadali. Sa dami ho ng mga reseta, siguro ho kung may experience po tayo sa ganyan, may kamag-anak tayong na ospital, kapag ho ganun kadami yung binibigay ng doktor, hindi po ganun kadali. Una, mahirap intindihin yon. Pangalawa, yung pambili po mga kabayan po natin. Kaso nga lang po, itanong uli natin dito po sa magkapatid kung saan nga ba, ano nga ba ang plano nila. Panoorin po natin ito. Huling tanong, Ate Nanay Ansing, dito na po talaga siya titira sa inyo para tuluyan na kayo na po mag-alaga. Opo, Daddy Frankie. Okay. Si Kuya JJ, ikaw naman ang tatanungin ko bilang kapatid. Ikaw ang kasama namin. Nakakausap kita mula umpisa, mula dalhin natin hanggang ngayon. Sa tingin mo, tama ba yung desisyon ni Nanay Ansing na dito na si Kuya Oliver para ipagpatuloy ang gamot?
Sa akin, Daddy Frankie, mas maganda na sa inyo pa lang para mas madaling gumaling. Baka dito mapapabayaan, hindi Ngayon namin po, kung ano matutukan. sa tingin nyo. Kung ako, Mas maganda kung kukunin nyo pa para mas madaling gumaling para sa akin. So ayun mga kabayan po natin, kay Nanay Ansing ho talaga, desidido ho talaga siya na doon na lang sa kanila. Kaso nga lang po si Kuya JJ naman, ipinagkakatiwala po kay Daddy Frankie. So sa tingin po natin, kasi Kuya JJ ay parang gustong ibigay kay Daddy Frankie, kasi nakita niya, nagkaroon siya ng experience nung nandun sa Maynila, nandun sa ospital, sa paggamutan, nakita niya po yung kalagayan. Kaya para bang ang pakiramdam ni Kuya JJ, mas okay kung kay Daddy Frankie po, makabayan po natin. Yan po ang napansin natin. Bagamat doon sa bandang huli, parang si Nanay Ansing naman, parang gustong kumambyo, ano? So ngayon po, pakinggan po natin si Daddy Frankie, kung ano po ang tinatanong niya. Ito po yon. Kung yun ang desisyon ni Nanay Ansing, wala pong magagawa si Daddy Frankie. Pero hindi ibig sabihin ay pababayaan natin. Gaya na aking sinabi mga kababayan, marami pa tayong mas matutulungan pa kung tayo'y nagkakaisa. Mga kababayan, i-comment nyo dyan kung ano yung pinaka-the best na gagawin at kung ano ang pinakamaganda. Kung paano mas mabilis gumaling ang ating kapatid na si Kuya Oliver. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag po ang sinasabi ni Daddy Frankie. Ayaw niya pong masayang yung naumpisahan. Sabi niya nga, mga 50%, 60%, okay na po si Kuya Oliver. Kumbaga ho, 40% na lang. Kaso nga lang, si Daddy Frankie naman dito, may pakundangan po sa kamag-anak. Kumbaga, kung yun ang gugustuhin ng mga kamag-anak, ibibigay niya. At sabi nga ni Daddy Frankie, kung sakasakaling sila na po ang mag-aalaga, nandyan pa naman po siya. Kaso nga lang po si Daddy Frankie ay nagtanong po uli. Sa tingin ko po dito, ayaw niyang masisi. Kaya ang tanong po ni Daddy Frankie dito, kung saan nga ba marapat? Tinatanong po yung mga viewers. So, ang sagot ko po dyan, bilang viewers din po, or gumagawa po ng mga reaction video, kamukha po nung sagot ko po kahapon. Kung tayo ang tatanungin, dito po muna sa shelter po ni Daddy Frankie, o kaya sa kanya munang pangangalaga, para ho mas mabilis. Kung kailangan po ng gamot, may pambili, mabilis yung bibili. Kung kailangan ng pagkain, mabilis. Kung ano po ang hihingiin ni Oliver para hindi uminit yung ulo, mas madali kasi may mga galamay po si Daddy Frankie, may mga katulong. So mas madali po ang galawan dito. Kung sakasakaling biglaan, dapat madala sa ospital, sa paggamutan, madali rin po yung aksyon. May sasakyan po si Daddy Frankie at saka mas malapit doon sa pinagdalhan. Ano po, so marami pa pong mga rason. Kung ako po ang tatanungin, mga viewers natin, talagang pinaka-the best po niyan, ipagkatiwala po muna kay Daddy Frankie. Hayaang ibalik po si January 9, tapos kung kailan uli yung balik, tapos kung sakasakaling 90% na or 100% na, yun na po yung time na ibalik na po sa mga kamag-anak, tapos yung nire-request na pagpapaayos po ng bahay, pwede pong mapag-usapan yun kung sakasakali. Kaso nga lang po sa stage po sa ngayon, parang hindi po siya napapanahon na isingit po dyan. Daddy Frankie, pwede yung humingi ng tulong pampagawa po ng kwarto niya. Po? Pampagawa po ng kwarto niya. Opo. Pag-usapan natin yan. Kumbaga, pag-usapan muna natin yung kay Kuya Oliver. Kasi ang mas mahalaga po sa tingin ko po, yung kalagayan po ni Kuya Oliver po muna. Siyempre ho, may kaakibat pong gastusin yan. Yun nga po ang tanong ni Daddy Frankie bago nag-end po yung vlog na yan, yung 120,000 na pondo ho, o kaya fund para dyan po. Sa tingin ko po kasi, yung mga bibilhing gamot, baka ho magastos po yan. Baka kulangin pa ngayon mga bayan po natin. So paano na kung sakasakaling kulangin pa yan? Kung si Kuya Oliver ho ay nandito sa malayo, sino ho ang biglang tutulong po sa kanila? Kaya para sa akin ho, kung sakasakaling sa pangangalaga po ni Daddy Frankie, ay pananagutan ni Daddy Frankie yun. Madali naman siyang manawagan sa mga sumusuporta, di ba ho? At saka may pera po si Daddy Frankie, pwede mag-abono muna yan. Di ba? O kaya madali manawagan po para pagtulong-tulungan po yan, para maibigay po yung pangangailangan. Yun po ay opinion po uli. Ang masusunod pa rin po ay siyempre ang mga kamag-anak at saka po si Daddy Frankie. Pero inuulit ko po, kay Daddy Frankie po kami. Yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po patungkol po sa bagay na yan. At maraming salamat po sa inyo kung inyo po itong nagustuhan. Pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog.
Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.